Isipin mo to. Alas 2 ng madaling araw. Nakatulog ka na pagkatapos mong umiyak ng umiyak. Biglang nag-vibrate ang cellphone mo. At ang nakalagay ay ang iyong kasintahan na ilang araw pa lang bago ito inilibing. At ang mensahe, "Babe, bakit ang lamig dito? Yakapin mo naman ako." Si Alex ay 28 anyos, taga Quezon City. Isa siyang software engineer sa isang maliit na IT company sa BGC. Si Maya naman ay 26 anyos, public school teacher sa isang elementarya sa Project Size. Mag-own sila ng 4 na taon. Hindi yung tipong sobrang classy ang pag-ibig nila. Yung tipong tahimik pero malalim. Magkasama sila sa maliit apartment sa scout area. Yung may sira-sirang aircon at madalas maubusan ng tubig sa umaga. Si Maya, yung tipo na palaging may dalang baon para kay Alex. Kahit late na siya umuwi, laging nagsasabi, "Kahit pagod ako, pag-uwi ko, gusto ko lang makita kung kumakain ng maayos." Si Alex naman, yung tipo na kahit may deadline, iiwanan muna ang code para sunduin si Maya sa school kapag umuulan. Noong Disyembre 2024, nagkasakit si Maya. Una, sinisisi nila sa pagod. May lagnat, ubo, tapos biglang nahihilo. Pinalabas ng doktor na isa itong pneumonia, pero lumala ng mabilis. Isang gabi sa PGH, habang hawak ni Alex ang kamay niya, biglang humina ang paghinga ni Maya. Huling sinabi niya kay Alex bago siya tuluyang nawala, "Babe, huwag kang mag-isa ha. Pero kung mag-iisa ka man, alam mo naman kung saan ako pupunta. Hintayin mo ako." Namatay si Maya noong December 18, 2024. 26 anyos pa lang ito. Ang libing ay simple pero puno ng tao. Mga estudyante niya, kasamahan sa school, pamilya at mga kaibigan. Si Alex, ibinabaon niya ang cellphone ni Maya sa kabaong kasama ang favorite niyang scarf at isang sulat na handwriting. Gusto niyang kasama si Maya kahit papaano, at halos hindi na siya makatayo sa sobrang sakit pagkatapos ng libing. 3 araw pagkatapos ng libing, nagsimula ang text message. Una, January 2, 2025. Alas 3:17 ng madaling araw. Nasa apartment pa rin si Alex. Hindi pa rin nakakabalik sa trabaho. Nagising siya dahil sa tunog ng cellphone. Akala niya alarm, pero hindi. At may nag-text na naman, "Babe, ang lamig dito. Yakapin mo naman ako. Miss na kita." Nalamig si Alex. Akala niya hack o prank lang. Tinawagan niya ang number. Busy. Sinagot niya ang text. "Sino to? Tigilan ninyo ako." At walang nag-reply sa text niya. Kinabukasan, gabi na naman. At may nag-text ulit. "Bakit ka galit? Dito ako sa tabi mo kanina. Nakita mo ba ako? Nasa likod mo ako habang nagluluto ka ng pansit canton." Si Alex ay nanginginig na. Binuksan ang gallery. May bagong picture na nakasave sa phone niya. Hindi niya inilagay. Blurry ito. Pero kita ang likod niya habang nasa kusina. At sa salamin ng kabinet, may anino
na parang nakatayo sa likuran niya. Walang mukha, pero ang scarf, yung binaon nila kay Maya, nakabalot sa liig ng anino nito. Mula noon, halos araw-araw may message si Alex. Minsan naman ay sweet. Naalala mo ba nung una tayo nag-date sa Lunita? Gusto ko ulit pumunta doon, kasama ka. At minsan naman ay nakakatakot yung text. Bakit may ibang babae kang kausap kanina sa office? Akala ko ba ako lang? Isang gabi, January 15, nag-text ulit. Gising ka pa ba? Punta ka sa banyo. May surprise ako para sa'yo. Si Alex, kahit takot na takot, pumunta sa salamin ng banyo. May nakasulat, I love you pa rin. Hindi na siya nakakatulog ng maayos. Nagpapalit siya ng number. Pero kapag nilalagay niya ang bagong SIM, biglang may message pa rin mula sa lumang number ni Maya. Tinanong niya ang kapatid ni Maya, pati ang service provider. Sabi nila, deactivated na ang number. Matagal na. Noong Pebrero, mas lumala ito. May nag-text ulit. Babe, galit na galit ako. Bakit mo ako iniwan? Dapat kasama mo pa rin ako. Puntahan mo ako. Sumunod na araw, may video call request mula sa number ni Maya. Si Alex, sa kabila ng takot, sinagot niya. Walang video, black screen, pero may audio. Mahinang boses ni Maya, parang mula sa malayo. Bakit ang ingay mo kanina? Kanina pa ako kumakatok sa pintuan mo. Binuksan mo naman sana. Si Alex ay tumakbo palabas ng apartment noong gabing iyon. At doon siya natulog sa kaibigan niya sa Mandaluyong. Pero hindi pa rin tumigil. Kahit nasa ibang bahay siya, may message pa rin. Huling mensahe na natanggap niya noong February 14, Valentine's Day. Happy Valentine's, babe. Hintayin mo ako. Pupuntahan kita mamaya. Huwag kang matakot. Tayo lang ulit, ha. Nang gabing yun, may kumatok sa pintuan ng bahay ng kaibigan niya. 3 beses. Tapos tumigil. Nang buksan nila, walang tao. Pero sa welcome mat, sa may hagdanan, may basa na putik na footprints na papasok sa loob ng bahay. Papunta sa kwarto kung nasaan si Alex. Kinabukasan, umalis na si Alex papunta ng probinsya sa Baguio. Doon niya sinubukang magsimula ulit. Binuran niya ang lahat ng picture nila ni Maya. Nag-delete ng lahat ng conversation, pati ang number niya sa lahat ng social media. Pero 1 buwan pa lang siya sa Baguio, nakatanggap ulit siya ng message. Ano number na naman? Pero ang content ay pangalan pa rin ni Maya. Babe, bakit ka lumayo? Ang init dito. Miss na miss kita. Balik ka na. Hanggang ngayon, si Alex ay 30 anyos na. Single pa rin at ayaw nang magrelasyon. Kapag may nagtitext sa kanya ng gabi, hindi na niya binubuksan. Natutulog na lang siya nang naka-off ang phone niya. Sabi niya sa akin noong huli naming kita, hindi ko alam kung si Maya talaga yon o kung may masama lang na gumagamit ng pag-ibig namin para mapalapit sa akin. Pero ang totoo daw, minsan kapag mag-iisa ako sa gabing iyon, parang nararamdaman ko pa rin siya. Parang yakap, pero malamig. Sobrang lamig. Kung ikaw si Alex,
Bubuksan mo pa ba ang susunod na text